Ito, magandang pag-usapan po ito mga kabida, ano po, no? Ito kung pag-require po ng Korte Suprema dito ho sa House of Representatives at ng Senate no, to produce ito hong hinihingi po ng mga complainants, no? Itong si Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sidungab patungkol ho doon sa kanilang petisyon laban po sa 2025 national budget, ano po. Hiniling kasi ng mga complainants na isubpina yung GAA, kailangan i-produce po ng House of Representatives at Senado itong GAA 2025 at yung kopya po mga kabida ng enrolled bill. Ano? Alright? Itong enrolled bill po ay ito po yung offshoot po ng BICAM reports. No? After niratify po ng BICAM, ito pong reports po nila sa kanilang mga chambers like House of Representatives at ng Senado. Okay? Dito na ho, gagawa po sila ng enrolled bill. Ano? At yung enrolled bill na yan, yun yung isasubmit po nila sa Pangulo. Okay? For signature. Ano po? Na? Now, ito yung hinihingi po ng mga complainants. Itong enrolled bill. Kasi dito daw sa enrolled bill, sabi po ni Attorney Vic Rodriguez, maraming milagro na nangyari doon. Ano? Okay? Doon ho natin makikita, according to Attorney Vic, yung mga blanco. Walang perma ni Speaker Romualdez at ng Secretary General po ng House of Representatives at yung sinasabi po nilang fill in the blanks. Ano? After doon ho sa inapprove at niratify na BICAM reports o report. Ano po? Na? Pakinggan po natin, mga kabida, ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Narito po. May advisory po ang Korte Suprema at marami po kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating yung request po nating subpina na hiningi po natin yung subpina. Nasubpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum. Ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang. Totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya
at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na received ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, diyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod
sa illegal na kautusan ng higher ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group. Kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Inalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at naipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion peso. Ayun, Pinapasubpina po ng Korte Suprema, mga kabida, ito hong mga dokumentong ito, ano? Yung kopya po ng GAA 2025, ito pong kopya po ng enrolled bill, ano? Kasi doon sa research po ni Attorney Vic Rodriguez at ng kanyang team, ano? May na-discover po sila, mga kabida, doon daw sa archive po ng House of Representatives, no? Doon nila nakita yung enrolled bill, ano? Hanggang ngayon po hindi mapoproduce po ng House of Representatives ito hong hinihinging kopya po ng enrolled bill, ano? At sabi po ni Attorney Rodriguez, kahit na po na makaproduce po sila ng kopya at meron pong mga fill in the blanks na po doon, ano? Ilalagay na po yung mga figures doon at meron na pong perma, ano? Ng mga signatories, ano po? Ikukumpara daw nila ito doon sa nakuha nilang mga dokumento, ano? Kung mag-match ba po ito, mga kabida. Kasi gusto kong i-prove po ng complainants na meron talagang milagro na nangyari doon. Yung kanila hong nakuhang dokumento ay legit. Mula talaga sa House of Representatives, ano? Okay? Now, yun yung gustong patunayan po ng complainants na wala hong perma at saka marami hong blanco yung enrolled bill. Okay, bago ito naging batas at pinirmahan po ng mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, titingnan na lang po natin kasi ni-require po ng Korte Suprema ito hong Senate at saka yung House na kailangan isubmit po nila ito hong mga dokumentong hinihingi po ng complainants, ano? Itong GAA 2025 at yung kopya po ng enrolled bill bago na magtanghali po sa February 24, 2025. Ano po? Okay? So, titingnan na lang po natin, mga kabida, kung ano yung magiging resulta po dito kung makapag-submit pa po, no? O makasubmit po ba ito hong Senado at saka itong House of Representatives, no? Ano? Kasi yung respondent po dito ay yung si House Speaker Martin Romualdez, ito pong si Sec-Gen Reginald Velasco at maging yung Senate President, ano po, ito pong si Senator Chis Escudero at I don't know kung kasali ba po yung Senate Finance Committee Chair at yung House Chairman ng Appropriations, ano po, no? Okay? So, titingnan na lang po natin, mga kabida, kung ano yung magiging ending dito sa uphill battle po ng grupo po ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab patungkol ho dito sa legitimacy po ng o validity po ng 2025 General Appropriations Act. Okay? So, para ho sa inyong mga comments and for your reaction, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.